Ito ang totoong ibabaw ng Mars. Napakalamig at tahimik, halos hindi gumagalaw. Ngunit iyon ay sa unang tingin lang. At ito ang mga datos at litrato na nakuha mismo mula sa ibabaw ng planeta. Tanaw mula sa ibabaw ng Mars gamit ang kamera ng Mars rover. Tunay na mga panorama at larawan ng pulang kapatagan ng Utopia na kinuna ni Zhurong kaagad pagkatapos ng paglapag at habang gumagalaw. Bakas ng Mars rover at paggalaw patimog. Malinaw na ipinapakita ng high-rise ang mapuputi at maliwanag na bakas ng gulong ni Zhurong na papalayo mula sa plataporma. Ang mga larawang ito ay 100% totoong totoo. Mga selfie at mga kuha sa lupa mula sa mga kamera ng CNSA, TNVN-1 at Zhurong. Mga orbital na larawan mula sa NASA high-rise. At ito ang epic na selfie na si Junjun mismo ang kumuha. Lumayo siya ng 10 metro, iniwan ang wireless na kamera, bumalik at tumayo sa tabi ng plataporma. Ang unang ganitong family portrait sa Mars. At ngayon, heto ang isang kawili-wiling bagay. Kung medyo dagdagan mo ng liwanag ang mga orbital na larawan ng NASA at CNSA, makikita mo ng malinaw ang isang maliit na bunganga sa ilalim ng landing platform na sinunog ng apoy ng pangunahing rocket engine. Ito ang kuhang iyon. At ganito naman ang itsura nito mula sa orbit, high-rise ng NASA. Unang ginamit ng mga Tsino sa Mars ang ganitong paraan ng paglapag. At patuloy na gumana ang makina kahit pagkatapos dumampi sa ibabaw. Hindi ito agad namatay. Gumana pa ito ng ilang segundo para tuluyang alisin ang natitirang bilis. At siguradong idiin ang 240 kilogram na plataporma sa lupa. Dahil dito, literal nag-uukit ang apoy ng isang maliit na bunganga sa regolith ng Mars. Ito mismo ang video na naitala malapit sa orbit ng Mars. Doon, malinaw na makikita ang polar cap sa ibabaw ng kamangha-manghang Mars. Narito pa ang mga nakakabilib na kuha kung paano bumukas ang parachute. Itong mga video camera ay inilagay para masuri natin ng malinaw kalaunan kung paano talaga gumagana ang mga elementong ito sa atmosfera. Sa totoo lang, ito ay isang masigla at komplikadong mundo na may kasaysayan kung saan maari nagkaroon ng tubig, atmosfera at mga kondisyon na bahagyang kahawig ng sa mundo. At dito noong 2021, may bagong pumasok na manlalaro, mga Tsino, Tsina, 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 Tsina. Ang misyon na Tianwen-1 ang naging unang pagtatangka ng Tsina sa kasaysayan na marating ang Mars. Agad na kamangha-manghang datos tungkol sa ibabaw. Napaka-realistikong mga ito. Mukha itong parang ibabaw ng ating planeta. Pero ito ay Mars. Para maintindihan ang lawak ng tagumpay na ito, balikan natin ang nakaraan. Noong 1971 ang USSR ay nagpadala ng sasakyang Mars 3. Naabot nito ang ibabaw pero ilang segundo lang nawala agad ang koneksyon. Walang anumang datos. Никаких результатов. Ang tangi na patunayan ay ang paglapag. Kalaunan, noong 2003 sinubukan muli ng misyon ng Europa gamit ang Beagle 2 na module at muli katahimikan. Matapos ilang taon, naging malinaw. Ang aparato ay nakalapag, ngunit hindi ito lubusang nabuksan. Hindi naging posible ang komunikasyon. At dito nagsisimula ang isang ganap na ibang kwento. Noong Hulyo 23, 2020 isang mabigat na raketa ang inilunsad mula sa daigdig. Nasa loob nito ang isang napakakomplikadong sistemang interplanetaryo. Hindi ito totoo, sonda. Ito ay isang aparatong pang-orbita, platapormang panglapag, at ang Mars rover na Juzun. Ang 7 buwang kasunod ay katahimikan sa kalawakan. Halos 500 milyong kilometro ng biyahe. Pagwawasto ng landas, ganap na katumpakan.
At narito na ang Mars. Pero simula pa lang ang pagdating. Hindi minadali ng aparato ang paglapag. 3 buwan niyang inobserbahan ang planeta mula sa orbit. Nagsiscan siya. Ina-analyze niya. Ikinukumpara niya. Sa huli, napili niya ang kapatagan ng Utopia, isang napakalaking rehiyon ng kapatagan. Medyo ligtas ito. At maaaring dati itong nababalutan ng tubig. Susunod ang pinakamapanganib na bahagi ng buong misyon, ang pagpasok sa atmosfera. Ang bilis ay mga 18,000 kilometro kada oras. Hindi maaaring magkamali. Mabilis ang mga pangyayari. Pag-compress ng atmosfera, pag-init, pagpreno, parachute, paghiwalay ng kalasag, at pagkatapos, mga makina. Huling pagbaba. Banayad na pagdapo. Sa mga larawang ito, makikita na lahat ng solar panel at antena ng Mars rover ay maayos na nabuksan. Ang larawan ay patunay na matagumpay na paglalagay ng rampa para sa pagbaba. Sa ganitong kalagayan, nanatili ang Mars rover ng mahigit 1 linggo, kumukuha ng larawan at sinusuri ang mga sistema. Gumawa ang kopo ng Tsino ng modelo ng plataporma at ng paligid upang matiyak na hindi matutumba ang Mars rover sa pagbaba. Ang bigat ng aparato ay 240 kilo at imposibleng itumba ang ganitong makina. Pero dito rin, pumili ang Sina ng kakaibang solusyon. Imbes na komplikadong nakasabit na sistema, plataporma at rampa ang ginamit. Hindi inihuhulog ang Mars rover, dahan-dahan itong bumababa. Simple, practical, masahan. Mabagal ang mga unang araw. Sobrang mabagal. Ang koneksyon sa daigdig ay mga 16 na kilobytes lang kada segundo. Bawat larawan ay paghihintay. Bawat utos ay isang panganib. Kaya hindi nagmamadali ang rover. Ina-analyze niya, tinitingnan at kinukumpara. Heto siya. Ang Chinese na Mars rover na si Zhurong at ang kanyang landing platform nakuha mula sa orbit ng Mars. Nakuhanan ng high-rise camera ng NASA ang mga larawang ito. At heto ang galaw. Unang pagbaba. Unang bakas sa ibabaw. Bilis ay mga 10 metro bawat araw. Mabagal? Oo. Pero ganyan talaga gumagana ang tunay na agham. Pagkatapos, may nangyayaring kakaiba. Kinukunan ng larawan ng Mars rover ang sarili nito. Hindi gamit ang built-in na kamera, kundi gamit ang hiwalay na aparato. Iniiwan niya ang kamera, umaatras, kumukuha ng larawan at bumabalik. Hindi lang ito, basta larawan. Ito ay pagpapakita ng antas ng inhenyeriya ng misyon. Susunod ay mga pananaliksik. Planado at sunod-sunod. Ang Mars rover ay papunta sa lugar ng pagbagsak ng parachute, papunta sa mga buhanginan at sa mga bagong estrukturang heolohikal. Pero ang Mars ay hindi lang ang ibabaw. Ito rin ay mga kondisyon na humahadlang. Halimbawa, ang araw. Kapag ito ay nasa pagitan ng daigdig at Mars, halos nawawala ang koneksyon. Natutulog ang rover sa Mars. Naghihintay. At pagkatapos ay nagpapatuloy at nagdadala. Ang pangunahing tuklas ng misyon. Natuklasan ang mga hydrated na mineral sa lupa. Ibig sabihin nito, may tubig nun. At posible, hindi lang noong unang panahon. Malamang may mga bakas pa rin ito sa ilalim ng ibabaw hanggang ngayon. At dito, nagiging malinaw ang lahat. Hindi na lang ito simpleng misyon. Isa itong sistematikong pag-aaral ng planeta. Original na para sa 90 araw lang, patuloy pa rin gumagana ang Mars rover ng higit 1 taon. Halos 2 kilometro na ang nalakbay. Dandang GB ng datos. Dosa-dosa na ang eksperimento.
At ngayon, ito na ang pinakaastig. Isang independentang kumpirmasyon mula sa NASA. Isang beses, kinunan ng litrato ng Amerikanong sasakyang pang-orbita, Mars Reconnaissance Orbiter, ang lugar ng paglapag mula sa orbit. Sa mga detalyadong larawang ito, kitang-kita ang plataporma ng paglapag at ang Mars rover bilang maliit na tuldok ng kaunti sa timog nito. Mahahabang bakas ng gulong. Ang parachute at likurang bahagi ng kapsula. Isang maitim na batik ng sunog na lupa sa ilalim ng plataporma mula sa mga rocket engine. Ihambing ang bago at pagkatapos. Bago ang paglapag. Malimis na kapatagan. Pagkatapos may matingkad na bakas, malinis ang landing at puting guhit mula sa maneuvering engine. Napansin pa nga ng NASA na naging mas madilim ang lugar dahil sa pagkatangay ng alikabok noong paglapag. Sadyang pumunta ang Mars rover sa lugar ng pagbagsak ng parachute upang pag-aralan ito. Gusto ng mga Tsino malaman kung makakaabala ito sa mga susunod na misyon. Nagpatuloy siyang maglakbay sa mga buhangin ng dune na tinatahak ng humigit kumulang 10 metro kada araw. Ito ang totoong itsura ng ibabaw sa lugar ng paglapag, kapatagan ng Utopia. Noong araw, malamang na may sinaunang dagat dito. Nakikita ng mga siyentipiko ang bakas ng baybayin at alon. At sa isang punto, nagiging malinaw. Hindi na pag-aari ng isang bansa ang Mars. Pandaigdigan na ang pananaliksik. Binago ng misyon ng Tianwen-1 ang balanse. Hindi maingay o mapagpakitang tao, pero fundamental. At marahil, dito mismo nagsisimula ang bagong panahon. Panahon kung saan pinag-aaralan ng sangkatauhan ng ibang mga mundo, hindi mag-isa, kundi magkakasama.